So, hi guys. Ayan, pauwi na tayo. Kikita nyo yan ang daanan namin. Dito, medyo nag-melt siya kasi from -20 plus, no? Nag-17 tapos nag-9, -11 din, -9. So, ayan, yung eye bags ko guys. Kitang-kita kasi ano po ako, walang tulog. Wala akong tulog kasi nagising ako ng 3 AM tapos ayun na, hindi na ako makatulog. Nakatulog ako ulit. Siguro mga 5:30 na yun. Then nagising ako ng around 7:30 AM. So yun. Ang ending, antok-antok ako ngayon. Pero hindi ako makakatulog ngayon kasi guys, ako ay may ako ay may klase ngayon. May klase ako ngayon may meeting ako sa advisor namin sa research. Ako madulas. Then, may asynchronous kami sa first subject ko ngayon. So, nakalimutan ko pa magsuot ng gloves guys. Para kung ano neto ay, wait lang, tatawid tayo. Madulas ang daan guys. Kasi nag-melt yung mga tapos pag lumamig ulit niyan, naku, ang tigas niyan. Yun talaga ang madulas guys. Wait lang ha. Ayun. Ayun guys. So, ano na nga ba yung nakukwento ko na sa inyo? Ayun, may klase ako. Asynchronous kami. Meaning, wala kaming direct na class ngayon. Pero meron kaming task. May mga assignments kami or quizzes na kailangan gawin online. So, yun. Then, sa research namin, wala kaming class sa mentor namin, pero meron kaming meeting kasi sa advisor namin para sa research namin. So, titignan na yung progress kung okay na ba yung research paper namin. Medyo mahirap guys kasi hinahabol namin ang oras dyan sa Pinas. So, ayun, tsaga-tsaga lang. Minsan 3 PM ang namin, ang call time namin. 3 PM dyan sa Pilipinas. Dito alas 12 na madaling araw. So medyo medyo yun. Medyo late na talaga. Yun guys. Oh, ayan. 'Di ba? Maputik lalo naman sa summer nito guys. Maputik na 'to. Buti na lang waterproof yung nabili natin na na boots, waterproof. Kasi kapag yung kunyari winter boots lang, tapos pag nababasa malamig pa rin sa loob, yun medyo doble sa gastos. So okay naman tong boots ko na to. Sabi nila pang autumn lang daw, pero nakasurvive siya sa winter. Patapos na ang winter, salubungin niya na ang spring. Ayan, ang eye bags natin kitang kita. Ayan, 'di ba? Putik. Ang putik guys. Lalo yan pag nagtunawan yung mga yellow na yan. Ang pinaka malakas na snowstorm na ko nung December 23, 24. Yeah, ang lakas. Yan yung kasagsagan ng lakas ng snow guys. Yan na yung niya. Tapos nadagdagan na lang na nadagdagan. Naalala ko, pumasok ako ng dali guys, medyo masakit sa pumasok
ako ng saan 'yan? Pumasok ako ng ano, pumasok ako ng anong tawag dun? Pumasok ako ng, hmm, Pasko. As in sobrang ano niya, sobrang taas ng snow. So yun, dito na ako halos malapit na rin sa bahay 'no. So ayun, kita-kits sa bahay. Kita-kits sa bahay guys. Ayun guys, papakita ko sa inyo yung bahay. Dali, kaso baka nandyan si Miss Minchin. Nandyan si Miss Minchin, no? Wala naman siguro. Kasi alam ko pumasok yun kanina eh. Nandyan si Miss Minchin. Tingnan natin kung dumating na yung card ko. Wala pa. So, ayan. Wait lang guys ha. Diyan lang kayo. Ayan guys. Ayan yung bahay namin guys. Hindi pala namin bahay. Bahay ng may-ari. Inuupahan namin. So, please close the door properly. So, tanggalin natin ang ating boots. Ayan yung kitchen namin. Pero hindi ako tumatambay dyan guys. So ayan, CR yan. And then ito yung laundry area namin. Ayan, kapitbahay na, di ba? Kitang-kita yung kapitbahay dyan guys. So, yan. Then, dito na yung sa amin. Mabab dito. Yan. Dyan. Yan. So, kita-kits. Yan guys, nandito na tayo sa room. So, nalaglag kayo. Nalaglag kayo. So, andito na tayo sa room. So, yan, medyo makalat kasi guys, minsan wala na talaga akong oras na ang tawag dito? Mag-ayos. Minsan pagkagising ko, larga. Diba? Alam naman, pag mga busy ang tao. Yan, tignan mo, bathrobe ko nandito pa. Diba? Pero okay lang yan. Ano natin yan, carry natin yan. So, ipe-prepare ko lang yung workstation ko. Kasi, may klase ako ngayon, guys. Pero alam ko na, nagawa ko na. Accomplish ko na yung activity. Parang ngayon, last week. Patapos ko na yun. Pero, double check ko pa din, di ba? Malay nyo. Binigyan na nga tayo ng 1 week na deadline. Tapos, di pa natin magagawa. So, i-check ko lang rin yun mamaya, guys. Diyan lang kayo. So, i-check ko lang rin yun siya. So, gagawin natin guys, maaga-aga pa. Mag-init lang ako ng makakain. Siguro, meron akong paneer. Paneer kung sinong nakakaalam sa inyo. Non-bread na
paneer butter masala. Parang ano siya, pinaka cottage cheese ng Indians sa India. Masarap siya guys. Yun lang muna siguro ang kakainin ko before ako umattend sa sa asynchronous class ko ngayon. So yun, sampay ko lang tong aray. Ayun, nalaglag yung pin. Kamote. Ayun na. So, kakaya yun dyan, no? Ganyan talaga pag tumatanda, guys. Ayun. So, see you sa taas, guys. Ay, mag-rice pala ako. Pwede siguro mag-rice. Mag-rice ba ako? Parang hindi na siguro. Ano bang kakainin ko ay? Yeah, I think ito na lang. Munggo. Kasi may munggo pa ako, guys. Lagyan ko lang ng konting kanin. Saka na yung paneer. Kasi saka na yung paneer. Pag ano na. Yeah. Yan na lang muna ang kakainin ko. Ito lang. Mamaya siguro magpapaneer na lang ako bago matulog. Dinner. May pa naman ako So, ayun lang guys. Iaano ko lang to. So, yun. Hintayin ko lang to. So, antayin ko lang tong rice tsaka munggo. Then, kain tayo. And then, samahan nyo ko, no? Sa klase ko ngayon. Actually, guys, yung klase ko, once a week lang siya. Pero, most of the time, kami, asynchronous. Meaning, puro modules lang, puro task. Yun. So, hopefully, matapos natin tong course na to, no? Para wala tayong wala tayong pagsisihan, So, ayun guys, kumusta naman kayo dyan? Medyo pagod ako guys, inaantok, medyo lutang, pero nakokontrol ko naman. Control ko naman yung antok ko, yung gutom, control ko naman kasi parang nasanay na ako dati guys, nung unang dating ko dito sa sa Canada, medyo na culture shock ako sa klase ng trabaho kasi ayun nga, hindi pala bayad ang break time dito. So, ikaw naman, nanghihinayang ka, hindi pala bayad, then minsan hindi ka naman rin nagugutom. So, wag na lang. So, ang nasanay ako na kung mag-duty ako ng 8 hours, hindi na ako mag-break ng 30 minutes. Dire-diretso na yun, 8 hours. So, dapat, bago ako pumasok ng trabaho, nakakain ako ng heavy meal para maitawid ko yung yung maghapon ko. Maitawid ko yung maghapon ko para may lakas. Yun lang. Yun guys. So, medyo hindi natin yun, hindi ko na-anticipate na ganun pala ang dito. Akala ko kasi per hour, di ba? Per hour. So, parang hindi pala. Kasi nasanay ako na
Ang work ko monthly basis. Ang salary ko monthly basis. Yung work ko, hawak ko yung ano ko, kunyari, tumulong ako sa mga staff. Tapos, medyo napagod na ako. Pwede ako umalis sa operation at medyo umupo muna sa office, no? Yung ganun. Utusan ko pa yung staff, uy ka muna dito. Pagod ako, ikot lang ako, yung ganun. Dito wala, guys. Manager dito, parang staff lang din. Kain, guys. Yan, munggo. Kain tayo. Actually, wala na tong laman. Wala na tong laman kasi nakain ko na. Kesa naman itapon ko, miniref ko ulit para makain. Diba? Okay lang yun kahit walang ano, protein pa rin yan eh. Kain kahit walang karne. Ulam pa din yan. Higyan ko lang ng konting patis. Kain, guys. Yun. Pag Friday talaga, ng ano ko, ganito. Kasi may pasok ako. May klase ako. Maswerte na ako. Kung wala naman akong klase, sinasabihan ko yung regional manager ko. Kuha ko ng oras. O kunyari, may ano ako. Ano sila, kunyari, ayaw nilang pumasok at available ako. Yun. Ako may iwan, duty. Pag weekdays. Pag weekend, naranasan ko na yan. Weekend, akala ko kakayanin ko. Hindi. Talo pa rin pala ako. Bida-bida kasi. Talo pa rin pala ako. Kasi, by hands ang trabaho. Magpa-prep ka. Ilan yung drinks namin. Magbe-blend milk tea. May mga ganun pa. Juices. So, pag lahat sabay-sabay pumasok ang order, nga na. Iyak ka na. Hanggang din mangyayari yun. Nung holiday season, Pasko mismo. Kala ko kakayanin ko. Kasi sabi nila, hindi daw matao pag Pasko. Ang daming tao. Ang daming tao, guys. Na-realize ko, hindi pwedeng ganito. Ang pagod ko. Pagod, pero okay lang, guys. Hindi ko alam. Kasi pag mag-isa ako, na ano ko yung ano, guys, yung nababudget ko yung oras ko. Kunyari, pag may order ng ganito, ito muna yung ano ko, gagawin ko. Yun. Nakakalculate ko. Yun. Yung task na ano ko, nagagawin ko. Nakakalculate ko yung task na gagawin ko. In case na sabay-sabay yung order. Pero pag yung may kasama ako, minsan parang nag-aalangan ka kung ano yung gagawin mo or what. Pero pagod talaga yung katawan mo pag mag-isa ka. Kaya guys, sabi ko hindi na. Hindi na ako mag-work na mag-isa. Ayoko na. Pagod guys.
Hmm. Kamusta naman ang ano ninyo guys? Diba? Comment naman kayo saan naman nakarating tong video natin. Saan na nakarating si Aisen. Diba? Shout out sa lahat ng OFW dyan guys. Lahat ng OFW dyan. Kasi pagsapalaran sa ibang bansa. Proud of you guys. Galing din kasi ako dyan. Middle East. Brunei. Na. Unang-una kong country na pinuntahan guys. Dubai. Dubai ang unang-una ko. Macdo. Aking Macdo to. Macdo. Ano ata ako? 6 years? Then, umuwi ako ng Pinas. Tapos bumalik ulit ako. Abu Dhabi. Emirates. Mga branded ng Emirates. Mga branded restaurants ng Emirates. Kapon. Tapos yun. Doon ko naranasan yung every 6 months pwede kaming umuwi. 50% off sa ticket. Naranasan yun. Then after nun, yun na yung na-diagnose ako ng endometriosis. Pero hindi ako nagpatinag nun. Kaya sabi ko pa, siguro wala naman to. Ganun. Nag-Brunei ako. Brunei naman. Fusion restaurant. Bali, dalawa yung store na hawak ko dun. Isang Japanese restaurant. Isang Western fusion restaurant. Ang guest namin doon, madalas prince ng Brunei. Yeah. Tapos ng Brunei ko, doon ako nagpa-opera na ako sa endometriosis ko. Then after ng recovery ko, nagka-TAR ako. Ano naman ako? Assistant manager sa KFC naman. Excuse me. Assistant manager ng KFC. Tapos nun guys, assistant manager. Ayun na. Dito na. May offer dapat ako guys. Croatia. Hindi, Malta. Ang laki ng placement fee sa Malta. Naririnig niyo ba ako? Ang laki ng placement fee sa Malta. So, ang ginawa ko, nagpa-interview ako ulit. Nagpa-schedule ako ng interview or nagpa-line up ako, ganun. Pa-line up ako ng interview. Tapos, ayun. Croatia. Nakapasa ako.
Nakapasa ako guys, sa hotel. Kalimutan ko kung anong hotel yun. Yan. Ay, sorry. Tapos, yun, dapat nun, mag-aano ako, no. Wait lang guys, hindi niyo ako nakita kasi nandito ako sa gas ako ng pinagkainan ko. Hindi magreklamo si Chin. Yun. Ganda rin sana yun kasi hotel. Hotel guys, kaya lang naunang lumabas yung visa dito. So, ginrab ko na. Kasi ito na eh. Tsaka nagbayad na rin. Nagbayad na din. So, ayun, hindi na ano, no. Wala ka nang kawala. Kasi, ano ka na, kapag bayad ka na. So, iinom lang ako ng tubig guys. Ako'y nauuhaw. Yan. Dali guys, papakita ko sa inyo yung sa harap na. Sa likuran namin. Kasi bawal kami mag-stock ng kahit na anong pinagkamitan mo dito sa kusina. So, ayan. Pakita ko sa inyo, ha. Ayan, guys. Diba? Daming yelo. Dami pang yelo. Pero natunaw na yan konti, eh. Pero, ayan. Ayan, ang backyard. So, ayan. Ayan. So, ang ano ko dyan, guys, mag-ano ako sa summer. Magtanim ng gulay. Like, talbos ng kamote or ano. Yan. Yun. Yan. Talbos ng kamote or ng mga kaya gulay mabilis. Mabilis na ano. Parang nagsipasok ba sila o andyan? Hindi ko alam. Andyan ata. Pero si Miss Minchin pumasok. Pasok yun si Miss Minchin. Yung nanay niya si Miss Minchin. Ayan. Burp na naman ako guys. Burp na naman. Si Baling. Burp na naman. So, ayan. Ayan guys. So, dyan. Wait lang ha. Dyan lang kayo guys. Kasi, ako ay nilalamig. Nilalamig ako guys. So, check na natin yung ano. Ang laki ng tiyan ko eh. Huwag ganun. Mag-diet na ba ako guys? Sabihin nyo nga sa akin. Yung katawan ko ba kailangan ko nang mag-diet? Payat talaga ako guys. Kahit noon pa. Payat ako pero ano siya. Tumaba ako nung nagkakaedad na. Kakaedad na talaga guys. Paghahalata. Okay lang yun, no? Wala namang forever na bata eh. So, okay lang yun guys. Minado tayo dun. Tumatanda tayo. Hindi tayo bumabata. Ganun naman talaga ang buhay, di ba? Wala naman bumabata. Tumatanda lang. Yan. Ano ba yung ano ka?
Oo, mahaba na yung buhok ko. Guys, ngayon ang taba ko na guys. Siguro kasi the more na nagkakaedad tayo, hindi na nadadigest ng ayos yung kinakain natin. Tama ba? Ganun ba? Yeah, I think so. So, ayun guys. Eto, binubuksan ko na yung ano. Yan, itatapon ko na yung jacket ko na yan guys. Yan. May punit na yung ano niyan eh. Yung kilikili. Pero, gagamitin ko pa kasi babagsak pa ang temp. So, mga +10. Yan, +10, mga ganyan. Magagamit ko pa yan. So, after ng winter, yan, dispose ko na. Hindi ko naman binili yan rin, guys. Nakuha ko lang rin yan sa donation shop. Parang ganun. Dun sa dati kong, work. So, yun, yung halos lahat. Ito guys, di ko to binili. Branded to eh. Pero hindi ko to binili. Sa ano lang, okay, binili ko siya. Pero hindi siya ganun kamahal. Kasi, alam mo yung para siyang, donation lang siya. Tapos, ibibenta nila. Tapos, yung mapagbebentahan, mapupunta sa church, sa parang mga charity, nila, institutions nila. So, kunyari, eto, pipresyohan lang nila ng $1. Pero, ang brand nito guys is basta mamahalin to, Lavin and Rose, parang, siya, French brand ata siya, ng mga lingeries. So, yun, bagong-bago pa yun nung nakuha ko to. Kaya sabi nga yung kasama ko sa bahay dati, na bakla, sabi niya, kunin mo na, kasi bago pa yan. Laba lang ang katapat niyan. That time, those were the times na bagong salta talaga ako dito sa Canada. Siguro mga 3 buwan pa lang ako. 3 buwan pa lang ako nun. Kaya, wala pang budget para bumili ng mga kung ano-ano, diba? Luckily, may ganun na shop doon malapit sa amin. Ayun, nakakuha din ako ng unan na mga bago pa, mga unan. May tag pa, alam mo hindi pa nagagamit. Mga damit na hindi pa nagagamit, pants. Tapos mga bedsheet na naka-sealed pa. Siguro, yung hindi pala nila nagustuhan, tas hindi na lang ginamit. Binigay na lang sa shop. Yun, dinonate na lang. That time, kasi guys, kasagsagan ng ang dami talagang nag-donate kasi yun yung nasunugan yung Jasper. So, ang daming nag-donate. Kita ka pa dun guys ng nung time na yon, mga set ng plato, tefal, yung pan ko, yung fry pan ko, dun lang rin galing. Yung mga sandok, mga plato, baso, mug. Yeah, may mga naipadala na rin ako sa Pinas na ganun. Okay lang naman magpadala ng mga ganong gamit guys. Wag lang appliances. Kasi iba nga kasi ang appliances dito. Dito is 110 ata. Sa atin is 220, di ba? So, hindi siya talaga pwede sa atin sa Pinas. So, yun. Mga jeans, mga Hollister, Gap, Guess, American Eagle, mga t-shirt, mga dress, ang daming nakuha. Tapos that time, nung magsisale pa yan sila. $10, yung medium na garbage bag, yung itim, puno nun. $10 lang. Oh, ang ginagawa,
ginagawa ng ibang Pilipino, alam niyo guys, bukod yung sapatos, yung mga sapatos $5 isa, kapag bagong-bago pa, mga $8, $7, gano'n. Pero murang-mura pa rin yun kasi 'pag pumunta ka sa mga thrift shop dito sa dito sa Canada, siguro ang isang pantalon 15 or 10. So, murang-mura pa din kung makukuha mo ng $1, 'di ba? $2. Tapos bagong-bago pa na parang 2 beses lang ata ginamit, gano'n. Ultimo yung mga bra, may mga tag pa yung iba. 'Wag lang yung undies, guys. Ibang usapan na yun, uy. 'Wag naman gano'n. Kahit sa bra ayaw ko din. Pero yung mga kasama ko sa work, kumukuha sila. Siguro i-ano mo lang, piliin mo lang talaga na kung ano yung kung ano yung anong tawag dun? Yung talagang sa tingin mo bagong-bago pa, yun. Tapos, pa bang kukuwento ko sa inyo speaking kasi paano ba tayo napunta diyan sa share shop na 'yan? Yun, bedsheet, mga pang-decor-decor ko sa dito sa kwarto, mga wall decor, mga side table, yan. Guys, buhay na buhay talaga sa ukay-ukay. Dati talaga hindi ako diyan kasi parang parang naaano ako na pero alam niyo guys dito, kasi naman talaga 'di ba, na makakaano ka ng ng anong tawag dun? Tapos ito pa maganda guys, sa sa shop na yun, Monday Monday and Thursday or Monday and Wednesday. Basta Monday kasi ako nagpupunta dun, laging may free stuffs, free foods, dry goods, mga gano'n. Bread, kap papunta pa kami dun ng nakakuha pa ako ng mga pizza sauce, mga tea, 'yan. 'Pag, may kasama ako sa bahay dati na mag-ina na Koreana, mahilig uminom ng tea. Alam mo 'pag pumupunta ako dun guys, kailangan ni mo nito, kunin ko, free, help yourself. So, kukunin mo lang kung ano yung kailangan mo, kailangan ko, ibibigay ko dun sa mag-ina kasi kapag kapag walang pasok yung anak, yun, nagwo-walking sila sa forest, dala-dala nila ang tea. So, yun, lagi kong kinukuhanan sila, bread, kung gusto nila kasi hindi sila mahilig sa kanin guys, na mag-ina. Yung nanay kasi, conscious, body conscious, health conscious, parang ganun. Kaya yung anak parang nadamay na lang din na ayaw na nga daw siya masyado ng Ang rice nila guys, ganyan lang, as in ganyan lang. The rest, ulam na, tapos kimchi, ayun yung mga nila, yung mga pickled radish nila, yung ganun-ganun. Marami talaga sila maglagay ng ng mga sides sa table. Yun, kukuhanan ko sila ng tea kung minsan i-message ko kung gusto nila. Yun. Tapos, minsan nakakaano rin ako ng doon, may mga pa nga, gatas ng bata, pagkain ng bata, mga gerber, mga gano'n. Depende kung ano ibagsak ng ng grocery sa kanila na parang for donation. Hindi naman sila totally expired. Near expiry. Dito naman ang near expiry dito 6 months before dinidispose na nila. So may may time pa para ma-consume. Yung bread, yes. Minsan parang 2 araw na lang ang itatagal niya, gano'n. Minsan totally expired na, pero once na kinain mo naman, okay naman. Kasi pagkakuha namin dun, kunyari Monday kukuha ako ng mga 3 loaf ng bread. Ilalagay namin sa freezer. Yan, ilalagay namin siya sa freezer tapos yun, ilalagay namin siya sa freezer tapos ang mangyayari, open ko lang guys yung yung portal kasi na, medyo tayo ay late na. Yun, login lang ako.
Shit. Why? Hoy, bakit? Hindi nga. Okay. Kailangan daw ng bagong password. So, mag-aano na naman ako. Ayun. Okay. Ba yan? Natin. Change ko lang guys ha. Ayaw. Bakit ayaw? Wait. Bakit ganun? Girl. Wait. Yeah. Choose your own. Wait lang ha guys ha. Wait lang guys ha. Diyan lang kayo. Oh my God. I can't eh. Wait. Hindi. Paano to? Oh my God. Wait. Ayun. Na ano ko kayo tuloy. Kasi antayin ko lang yung message ng MIS. Pero I think natapos ko na yun guys. Ang tawag doon, yung activity. Pero gusto ko lang ma-confirm. Yun lang yung ano ko. Gusto kong ma-confirm kung talagang naipasa ko. I think naipasa ko na. Kasi sabi ko nga ayoko nang may isipin for this week. Kasi gusto kong mag-focus sa ano ko, sa research namin. So, inaantay ko lang rin yung tawag ng prof namin, ng advisor namin sa research. So, ayun guys. So, bukod pa sa mga murang clothing, gamit sa bata, mga craft and arts, mga display sa bahay, books, lahat. Lahat ng ano mo. Kaya, ang gawa namin doon nun, bago kami pumunta sa mall or sa grocery, pupunta muna kami doon kung meron doon yung kailangan namin. Ngayon, pag wala talaga, like, yung kasama ko sa bahay nun, kasi mag-winter na, no?
So, kailangan na namin ng mga blower-blower sa buhok kasi nga hindi maganda na lalabas ka ng basa yung buhok, masakit nga sa ulo, gano'n. So, ako kasi nung naghanap ako dun, wala nung naghanap ako doon. Parang 2 days after nung bumili ako. Pero mura lang rin naman yung blower na nabili ko sa Walmart, guys. Ano lang siya, 14 $14 kasi naka-sale. Canadian dollars tayo, guys, ha. Ayun, um, nung pumunta siya, ang ganda kasi alam mo yung mga ginagamit na blower sa salon, yung malalaki, gano'n yung nakuha niya. "Oh, bumili ka?" Sabi ko. Akala ko ano, ako kumbaga ano, ang liit lang nung nabili ko, sabi ko. Ayun, ayun, maliit lang yung nabili ko. Sabi niya sabi ko, "Saan mo nabili yan? Maganda yan ganyan kasi ano, meron yung parang nozzle na ano." Yun, sabi niya, ah, "Share shop." Tas "Ha? Nakabili ka doon?" Parang galing ako nung isang araw dun wala, kaya talagang bumili na lang talaga ako. Pero $14 lang naman. Pero guys, alam mo kung magkano niya nakuha? $5 lang, guys. Kaya sabi ko, hala, ang ganda. Tapos may mga nakita daw siyang plancha sa buhok. Yun. Pero okay lang rin naman. Yun. So, yun nga yung sistema namin doon, no, when it comes to sa mga luho-luho namin na gusto namin ng damit, gusto namin ng jacket, gusto namin ng display sa bahay, ganun, or mapaglilibangan kasi nga, ano siya, guys, small town siya. So, wala gaanong mapupuntahan. So, nasa sayo na lang yun kung paano mo lilibangin yung sarili mo. So, yun yung doon, guys. Yun yung sistema namin doon. Minsan, kapag yung maraming tip, yung araw na yun, after ko mag-work, diretso ako doon. Parang pang-relax ko lang. Mag-spend lang ako ng $5. Masaya na ako. Makakuha ako ng mixing bowl pag may kailangan ako sa kitchen. Nakakuha pa ako ng kitchen aid ng kutsilyo, ng paring knife, yung chopping boards, lahat. Kailangan mo ng coffee machine, kailangan mo ng blender, kailangan mo ng hand mixer. Meron dun, guys. Kailangan mo ng sa mga baking. Yan, kailangan mo, meron dun. Kaya, ang sistema doon, pupunta ka muna ng share shop. Pupunta ka muna dun sa donation center na yun or donation shop na yun. Tapos, kung wala talaga dun yung gusto mong bilhin or kailangan mo, that's the time pupunta ka sa mga groceries or saan. Yun yung nakakaano. Yun yung nagustuhan ko dito sa yun. Yun, guys. So, medyo mahaba na yung video. Then, ayun lang. Yun lang yung kwentuhan natin ngayon, guys. Kasi mag-aaral ako. Pero hindi nga ako makalagin. Hindi nga ako makalagin. Pero alam ko natapos ko na talaga, guys, yung na yun, activity na yun. Kasi tinanong ako ng partner ko sa research. Sabi niya, ate, bakit parang sa 31 pa yan. Sabi ko, ayoko na kasi may isipin next week. Gusto ko lang mag-focus sa research natin. Yun yung naalala ko, sinagot ko sa kanya, pero hindi ko rin matandaan kasi kailangan kong i-save Kailangan kong picturean yung yung assignment. So, yun yung ko doon na katibayan na nakapagpasa ako. Hindi ko rin masyado na,
Pero wait lang, alam ko na ano ko 'yan, wait lang guys, Pi yung picture, wait lang. Ito yung oo, ito yung ito yun, eh. O tapos, hindi ko nga siya naano guys. Yung exam lang pala. Ayun. So, yun guys. So, antayin ko lang 'to. Yun. Yun yung yun yung mga experiences ko dito sa Canada, especially nung bago ako kasi guys, yun sa unang work ko, talagang hindi kami na hindi kami nabigyan ng tamang working hours. So, dumating sa point na ako, masasabi kong survival. Alam nyo guys, totoo yung mga sinasabi ng mga temporary foreign worker dito na ah, yung mga sentimiento nila. Naniniwala akong totoo yun kasi naranasan ko yun guys. So, yun, pag-uusapan naman natin yun sa ibang vlog natin. Yung bimpo ko nandun, panglamos. Yan, pag-uusapan na lang natin yun guys sa next na video. Kasi mahaba-haba na to and I think na-bored na kayo. Na-bored na kayo. Huwag naman kayo ma-bored guys. Kasi alam nyo, pampatanggal ko lang rin ng ng, ng stress, pampatanggal ng lungkot, pampa-motivate sa akin ba guys, na mag-isa ako lumalaban dito sa abroad. May mga kakilala, may mga kaibigan, pero alam mo yun, hindi naman lahat pwede mong i-share sa kanila. Hindi lahat matutuwa na share sa kanila. Kayo, nakakausap ko lang kayo sa camera. Kung sino man makarelate sa akin, di ba, masaya ako na ganun, di ba? Kung hindi man guys, masabi ko lang sa inyo guys, kasi ang sarap kasi nung may kausap guys, yun na-express mo yung sarili mo. Ayun, sa mga pala, feeling ko guys, introvert ako. Hindi ako sure, pero yung mga signs na masasabi mong introvert ka, I think nasa akin. Kasi nag-enjoy ako na mag-isa ako. Yung ganito. Parang mas gusto ko na lang yung ganito na kausap ko kayo sa camera kesa lumabas at makipag-bonding sa mga tao. Yung ganun. Basta sa trabaho, kahit na hirap ako, mas na-enjoy ko na mag-isa ako. Ganun ba yun? Basta, yun. Pag, pag masyadong marami ng tao sa paligid ko, parang hindi ko na kayang i-manage. Na parang gusto ko nang maglaho. Yung parang nawawala na ako sa focus. Ganun yung ko. Ganun yung pakiramdam ko guys. Comment down below guys. Comment down below kung introvert nga ba yung na feel ko sa sarili ko, or talaga lang na meron kasing mga ganun, 'di ba? May extrovert, may introvert, meron yung parehas. Kasi sa trabaho, kaya kong makisama. Pero pagdating sa bahay, parang mas gusto kong mag-isa, mas masaya ako na yan lang, manunood lang ng movie, lang, ganun. Ganun yung nararamdaman ko guys. Please comment down below guys kung tama ba ako sa assessment ko sa sarili ko na introvert ako, pero feeling ko introvert talaga ako guys. So yun, kung kilala nyo guys, ayun pala, kung kilala nyo si Marvin Samako, yung travel vlogger, ay gustong gusto ko siya.
introvert din siya, na-e-express niya yung sarili niya doon sa mga videos niya. Kahit mag-isa siya, kalap na niya lang yung camera, okey na siya dun na siya yung mag-isa. Yun nga yung sabi nga niya, magta-travel siya mag-isa, mas nag-e-enjoy siya kesa yung may kasama siya. Ganun yung feeling ko, guys, kaya feeling ko introvert ako. Yeah, Anyway, yun yun lang na ano ko sa inyo, na share ko sa inyo. So, comment down below, guys, then pa-like, share, and subscribe naman, guys, para naman lumago itong channel ko, guys. Channel natin, guys, 'di ba? Natin na 'to kasi kapag once na nag-subscribe ka na diyan, syempre ano ka na sa akin, kapamilya na kita. Sisi, bro ka na kita, 'di ba? So, yun, comment down below, guys, and I think that's it for now kasi mag-aaral pa ako, and makakapag-aral ba ako kasi hindi ako makapag-login sa portal, no? So, aantayin ko lang yung message ng ano na IT, MIS, na ma-fix yung ano, yung problem dito sa pag-login, no? Then, ayun. So, that's all for now. And see you on the next one, guys. So, happy weekend dyan sa Pilipinas. Weekend na rin naman dito kasi Friday night na dito. Then, I think sa Middle East, weekend na din. So, happy weekend para sa inyong lahat ng OFW saan man dako ng mundo. So, mabuhay tayong lahat mga OFW. Huwag tayong magpapaka-depress, huwag tayong magpapaka-stress, guys. Kailangan nating maging matatag dito sa bansang dayuhan. Sa ibang bansa, guys. So, yun. Ang ano na lang natin, maging masaya, enjoy lang ang buhay, and be positive always. Kahit pagod, sabi nga nila, pag pagod, magpahinga, pero hindi tayo susuko. So, see you on the next one, guys. Bye-bye!